magiging masaya po tayo ngayong araw na ito dahil may panibagong salita ng Diyos po tayong matatanggap. Kaya po, with an expectant heart, let's all welcome our dear lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan po natin si Lord, yung malakas na palakpak. Come on. Sige po, makakaupo tayong lahat. At ngayong pong araw na ito, I would like to pray for Pastor Bill Wilson. Pastor Bill Wilson, siya po yung isa sa aking pong spiritual father na bukas ooperahan sa puso. And so we have to pray for him. Dapat nandito siya ngayong linggong ito. Kasama natin siya dapat dito sa church actually. And at the same time, we will go around sa Happy Land visiting people. Pero bukas po ang kanyang operasyon, may nakitang bara sa kanyang puso. And he is 75 years old. Kaya medyo sensitibo. Kaya samahan niyo ako, mag-pray tayo. Every head bow and eyes closed. Lord, thank you po for today. May pagkakataon kami to lift you up, Lord God, Pastor Bill Wilson. Whatever things that he will go through, Lord, alam namin that ikaw ang kanyang kagalingan. Ikaw, Panginoon, ang himala na pwedeng humipo sa mga doktor, sa kamay ng doktor, Lord. That whatever operation that he's going through today, Lord, or tomorrow, hayaan mo, Panginoon, mag-perform ang miracle, ang supernatural healing, Lord. At the same time, Father God, a successful operation in Jesus' name. And so, Lord, we will see each other, Father God, face to face. He will be here in Manila, going around, Lord God, reaching out the kids, Father God, that only in the Philippines, not in the entire world. So, Father, thank you. We lift you up, Pastor Bill Wilson. We love him. We honor him. We do believe, Lord, na ikaw, Panginoon, ang tagapagpagaling. Ang healer, ang Jehovah Rapha ni Pastor Bill Wilson. So, Father, thank you. We love you. We honor you for his life. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Pastor Bill. He is the pastor, actually, of the largest sidewalk Sunday school in the world. Sa buong mundo. At wala siyang ibang ginawa kundi mag-raise ng fund para po ma-provide yung pangailangan ng daan-daang libong kabataan o mga bata sa buong mundo. And we love him at naniniwala po tayo na gagamitin pa siya ng Panginoon. Amen? Anyway, sabi mo nga sa katabi mo, Happy Hearts Day. Araw-araw naman talaga ay araw ng mga puso. Because that's what the purpose. Kung bakit tayo nandito ngayon, it's because God loves us. Without Him loving us, I have no idea where will we be today. Nasaan kaya tayo kung hindi tayo minahal ng Panginoon? Nasaan kaya tayo ngayon kung hindi tayo inibig ng Panginoon? Kaya, kahapon actually may kinasal akong Singaporean, from New Creation Church, here in our church. Ang ganda nitong lugar na ito. Pag naayusan pala, para siyang events place, venue na talagang you never imagine na ganun kaganda. And sabi ko dun sa mag-asawa, na for their love to be unshakable, it need not to be their love for each other. It needs to be the love of Jesus sa kanila na dun sila uhugot. Kasi yung love natin sa isa't isa, napapagod, naubos, natutuyot. Pero yung love ng Panginoon, yan yung ating reservoir. Yung love ni Lord, yan tayo pwedeng kumonekta, tumap sa Kanya, na kung saan hindi tayo mapapagod magmahal. Hindi tayo mauubusan na umunawa, umintindi because of the love of Jesus poured out in our hearts. Sabi mo nga sa katabi mo, kung ikaw lang, mauubos ako. Sa totoo lang, di ba? Kung yung sa bawat isa lang, I don't care how kind you are, how matured you are, pero yung pag-ibig na meron tayo, nauubos, na napapagod, nawawala actually. But the love of Jesus in us ay sobrang powerful. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin yung dalawang bagay. Kasi iba, puro love, walang truth. Yung iba naman, puro truth, walang love. Nakakita na ba kayo ng tao na kapag nagsalita, ang sakit? Sobrang sakit na kahit totoo yung sinasabi, dahil walang pagmamahal nung sabihin, hindi na tuloy maintindihan nung taong kinakausap mo. Pero minsan naman, puro love naman, ay naman sabihin yung totoo. Na-spoiled lang tuloy. Kaya siguro kung may title yung message ito, ang title niya, Speaking the Truth in Love. Biblical yan. Na pag magsasalita tayo ng katotohanan, masakit pero totoo dapat. Pero pag magsasalita tayo ng truth, it needs to be out of love. At kapag ka nakapagpapa-experience, nagpaparanas naman tayo ng pag-ibig sa kapwa natin, it needs to comes out also from truth.
Dahil sa isang person, si Jesus, sinabi niya yan, na makikilala daw ng mga tao na talagang sila'y kay Jesus kapag ka loving. Pero sinabi rin ni Lord, na for people to know that this is really coming from love, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kung may isang definition ang Panginoon, sa kanyang sarili, hindi sinabi niyang meron siyang pag-ibig. Sinabi niya, siya mismo yung pag-ibig. You know, God is love. Hindi God has love. He is mismo. Siya mismo yung love. Pag i-describe mo yung love, hindi mo pwedeng tanggalin sa kanya, i-separate sa kanya yung love na yan. Because God is love. And that is why, love is the greatest thing in life. Pwedeng meron tayong faith, pwedeng meron tayong hope, pero sabi ni Apostle Paul, you know, but the greatest of this is love. Pag pumunta ho kayo ng eternity ng langit, wala ng faith. Kasi kaharap mo na siya face to face. Wala na ring hope, hindi na rin tayo aasa sa Kanya. Kasi kaharap na natin siya. Pero what we still have is love. Hindi mawawala yung pag-ibig natin sa Kanya at pag-ibig niya sa atin. Kaya this is the greatest thing sa buhay. Ang mahalin at magmahal. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you 3 times a day. Ako 1,000,000 times, sweetheart. It needs to be expressed. It needs to be taught. It needs to be applied. Kailangan na i-implement siya. Not perfectly, but at least unconditionally. Buti na lang minahal niya tayo hindi emotionally. Minahal niya tayo unconditionally. Kaya ang love, unconditional. Minsan hindi mo na maramdaman. Totoo naman yan. You don't always feel in love. Hindi palaging may why do birds suddenly appear every time you are near. Baka nauntog ka lang kaya may mga ibon sa... Hindi po palaging may ganon. Sometimes we don't feel it. Pero love is not a feelings. Love is a commitment. Sabihin nyo nga po, desisyon. Minsan di mo na... Parang konti nagsasalita. Sabay-sabay na, sabihin nyo nga, desisyon. Konti pa rin, meron pa rin di nagsasalita. Isa na lang ha, last na, sasayaw na hindi nagsasalita. Sabihin nyo nga po, desisyon. Yan. Kanina sa first service, maraming tulala. Baka kayo din tulala. No, love is a decision. And it's not a feelings. It's not coming in, going out. Ang pag-ibig po, hindi ganon. Yung sipon, sinisinghot, sinisingha. Lagnat, tumataas, bumababa. But that's not love. Love is what? It's not excitement. It is a decision. It is a force actually generated by a decision. Kaya lang, are we going to sacrifice truth for the sake of love and unity? Isasakripisyo ba natin yung katotohanan para sa pag-ibig at sa pagkakaisa? Siyempre, hindi. We don't despise truth. Kailangan maging totoo. Kahit minsan, sobrang mahal mong isang tao, kailangan maging totoo ka sa kanya. Sabihin mo yung totoo. Pero kung minsan naman, sa sobrang totoo naman sa tao, totoo mo naman sa isang tao, hindi naman po pwedeng puro katotoo lang, tapos wala kang ingat man lang sa kung anong mararamdaman niya. May mga tao ganito sinasabi, basta ako masabi ko yung gusto kong sabihin, wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Thinking na mawawala gagaang kalooban niya kapag nasabi niya, hindi yung totoo. Minsan pagkatapos mong masabi lahat, baka nga mas nainis ka lang lalo eh. Minsan pagkatapos mong masabi yung gusto mong sabihin, yung tao naman, ang grabe nang di na makaintindi kasi nga ang dami mo ng latay na sinabi. Masasakit na sinabi. Yung truth at saka love, ang hirap niyang matagpuan ng magkasama. Halimbawa, yung love and truth na talagang halos mabalanse, kaya talagang wino-workout yan in a process. Mahirap yan makita sa mga eskwelahan. Yung love and truth, you cannot find truth actually madalas. Hindi mo kaagad-agad makikita yan sa school. Kasi minsan kaya mo lang naman gagawin because you want high grades. Hindi rin pwede sa mga trabaho kasi nga sumusweldo ka lang naman, kaya mo kailangan nagagawa minsan yung dapat mong gawin. Dahil may sweldo, ayaw mo mawala ng trabaho. Hindi rin pwede sa negosyo kasi alam mong ayaw mong malugi. So lahat ng bagay na gagawin mo because compensated. Saan magandang matagpuan yung truth at saka love? Saan? Church. Basahin ko sa inyo. 1 Timothy 3:15. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, yan yung church, which is the church of the living God. Ano daw yung church? Pillar at saka foundation. Haligi at saka saligan ng katotohanan. Ang church daw po, this is where you'll find truth at saka love. Dahil sinabi rin ni Lord na people will know you
na you are my disciple if you love one another. Church yun. So sa church, nakikita natin how people love each other. And how people are also truthful to each other. Gusto nyo ba puro tayo peke? Di ba mas masarap yung maging totoo sa isa't isa? Hindi ka magiging perfect na you will always telling truth. Minsan talagang sasablay tayo. Minsan nga, just to protect someone, you have to tell lies. Pero hanggat maaari, kailangan foundation mo yung katotohanan. Kasi kahit yung mga nanay, di ba, pag magpapainom ng gamot, minsan nga pinepeke mo eh. Minsan susubo mo yung tosino, pero yung gamot bigla tutubo mo. So, minsan di yan masakit, kagat lang ng langgam, yung injection. Di naman talaga kagat ng langgam, masakit naman talaga yon. So, we tell lies palagi. Araw-araw. Minsan sabi mo, okay ka, pero hindi ka naman okay. We tell lies. Pero kung ang sinasabi ko, teka, tanong ka, baka mamaya nagkakamali ako. Meron ba rito kahit kailan di nagsisinungaling? Taas ang kamay. Pag nagtaas ka, sinungaling ka talaga. Lahat tayo dito, we lie sometimes. May palusot tayo, may mga excuses tayo, may mga alibis tayo. White, lie, black, orange, red, anumang kulay ang lies mo. Small or big. But the foundation of all this, kailangan babalik ka pa rin dun sa katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, aamin ka pa rin. Hindi ka magtutuloy-tuloy. No, the fact is this, wala kang choice kundi bumalik sa truth. Why? Because si Lord, dyan magaling. I-work out sa atin yung mga problema natin, even if it's sin. Pero sometimes, may mga tao, grabe, kapag dinidil yung kasalanan, binobroadcast. Kaya nga hindi ako, kahit naka-live po ako ngayon, kailangan maging maingat pala ako nga, no? Naka-live ako. Minsan, pagka may mga konting reklamo lang kayo, huwag nyo kagad pinapatulfo. Minsan, inutangan ka lang 30 pesos, di ka mapapatulfo muna sa 30 pesos. Huwag nyo muna kagad ipopost sa mga Facebook, kasi minsan, pag na-post mo na, lahat ng sama ng loob, nasabi mo na, tapos yung tao nagbago na pala, yung mga tao na nakabasa ng mga sinabi mo, wala na, may marka na sila dun sa taong yon. Give people chance to repent. Give people a chance to forgive, to change. Bigyan natin ng pagkakataon yung taong magbago. Ako patuloy ako umasa na magbabago lahat eh. Dapat naman talaga patuloy tayong umasa na malapit na. Pag nandito na si Jesus, magbabago na yan. Magbabago din. Sabi mo nga sa katabi mo, magbabago ka din. Pero wag nyo kaagad basta-basta i-expose lalo pag mali. Lalo pag mali, minsan may mga bagay na kala, i-deal nyo kayo-kayo lang. Sabi ko nga ganito may mga bagay na kung kaya mo naman i-deal sa sarili mo, wag mo nang i-open. Na-deal mo na naman dito eh. Basta sigurado ka, na-deal mo sa sarili mo, wag mo nang i-open. Pero kung hindi mo kayang i-deal sa sarili mo, i-open mo. Sabihin mo, hindi mo ma-deal sa sarili mo eh. I-open mo, sabihin mo. Pero pag sinabi mo yung totoo, dapat may love. May pagmamahal. Alam niyo kung gaano ko nakita kung paano tayo tratuhin ni Lord? Naniniwala ba kayo, alam ni Lord lahat sa buhay niyo? Pero He never exposed you. Jesus knows everything about you, but He didn't expose you to the world. Hindi niya pinakita sa mundo na ito ka, ganito ugali mo, ganito. He never do that. Kaya niyang gawin yon. Pero hindi ginawa si Peter nga eh. Si Nicodemus nga eh. Yung mga tao nga, alam mo, pag tinitignan niya, paano dinidil ni Lord, grabe, sobra siyang loving, pero at the same time, truthful. Amen. Pwede ka palang maging totoo, pero at the same time, mapagmahal, yes. The Holy Spirit brings about conviction, but without shaming, demeaning, condemning the sinner. Kaya pag nakakarinig kayo ng mga preacher na walang iba kundi bulat-latin yung kasalanan ng mga tao, sabihin yung ganito, kakulangan, hindi si Holy Spirit yon. Si Holy Spirit will always remind you of your righteousness. Will always what? Deals you without shaming you. Iba, pagkatapos mong makinig ng mga mensahe, ang maririnig mo, sobrang napahiya ka, sobrang nasaktan ka, sobrang kawawa ka, na-condemn ka, na-judge ka masyado. Kaya imbis na ma-encourage, pagkatapos mag-church, paglabas ng church, sugatan, luhaan, bugbog, sarado pa. Napagod pa lalo. Instead na ma-lift up. Pero di ba, pastor, dapat balanse? Paanong balance? Dapat sabihin mo yung galit ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Sa Bible, alam pa paano binalanse ng Bible? Sabi niya, ng salita in the book of Psalms, His anger will last for a moment, but His love will endure forever. Yung anger niya, moment. Yung love niya, forever.
Ano ang pafokusan mo? Yung moment, yung forever. Nagagalit naman talaga ang Diyos. Pero pag nagalit siya, saglit. Pero pag nagmahal ang Panginoon, magpakailanman. So ano mas nakaka-encourage? Yung sabihin sa'yo, alam mo, galit ako sa'yo eh. Pero, mahal na mahal kasi kita. O ano yung yung ganito, mahal na mahal kita, pero galit ako sa'yo. Ano yung mas nakaka-encourage? Di ba yung mahal na mahal yung ending? May tinatawag na last words remained eh. Yung kung ano yung huling mong salitang narinig mo, yun yung matatandaan mo eh. Pagka ang huling salitang narinig nyo palagi, galit ang Diyos sa inyo, yun palagi manunuot sa puso mo. Kaya magandang maging ending, mahal tayo ng Diyos. Yun naman ang sinabi nun, for God so loved the world, hindi for God so hate the world, that I will send my Son. Ang linaw nun. Sana sinabi, God hate you, hate the sinner, so I send my Son. Ang sabi, God loves you, and so He sent His only begotten Son. Amen? May tinatawag na symbiotic. Sabihin nyo nga po, symbiotic. Yung iba, antibiotic lang ang alam. Yung symbiotic, ibig sabihin nun, kailangan nila yung isa't isa. May nakita na po ba kayong kalabaw na kinakamot yung likod niya? O buhaya na lang, alligator na nagtitinga. Paano niya ginagawa yon? Paano ginagawa nung karabaw, nakamutin yung likod niya? O ng buhaya na magtinga, nakaganon yung kamay ng buhaya, paano hindi aabot? Hindi niya magagawa, alam niyo kung paano? Nganga siya. Tapos may ibon na pupunta sa loob ng bibig ng buhaya. Yung buhaya naman, kahit pagkain na nasa bibig na, hindi kinakain. Kasi nga, kakainin ng mga ibon yung tinga sa bibig. Ano ginagawa ng mga ibon sa ibabaw ng likod ng kalabaw? Hindi nga naman niya makakamot yon. Yung mga hindi kayang maabot ng buntot, yung ibon ang tutuka. Tawag doon symbiotic. They need each other. O sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang antibiotic ko. I mean, we need each other. Why? Because love at saka truth are symbiotic. Perfectly symbiotic. Love and truth are perfectly symbiotic. They need each other. Parang grace and truth goes together. Yung grace at truth, si Lord John 1:17, grace and truth came through Jesus Christ. So nung dumating si Lord, dala-dala niya yung love, which is grace, hased sa Greek o sa Hebrew, kindness actually, charis sa grace, sa Greek. Ibig sabihin, nung dumating daw yung love, yung kindness, yung grace, kasama nun yung truth package deal. Package deal. Mahirap makita sa tao yan. May mga taong dadating sa iyo, may kulang. Yung iba nga, kulang-kulang eh. Masyadong madaming kulang. Pero, yung unti-unting dadating sa buhay niya, yun ang nagpa-process ng maturity. Sabi ni Warren Wiersbe, truth without love is brutality. Pero love without truth is hypocrisy. Pagka daw halimbawa, puro ka lang truth, walang pag-ibig, napaka-brutal mo. Pero pag puro ka naman love, walang truth, napaka-hypocrite mo. Ba nakakita ba kayong tao, puro I love you? Pero walang Gcash? Puro I love you, pero walang time. Puro I love you, pero walang pera, walang provision, walang anong gagawin sa love? Di naman pwede pambili sa bakery yon. Sa palengke. Kailangan may truth na talagang kung talagang nagmamahal ka, nagpo-provide ka. At kung talagang nagpo-provide ka, kasi nga, nagmamahal ka. Yung iba naman, nagpo-provide, nanunumbat. Pag nagbigay ng pera, nagbigay nga siya, pero nanunumbat. Kaya hindi nagbabalanse. Yung iba naman sinasabi, basta buti nga, minahal pa kita eh. Puro love lang naman, wala namang truth, hindi kulang talaga. Why? We don't want to be harsh and self-pleasing. Di tayo pwedeng maging harsh para lang i-please yung sarili natin. Kailangan kung talagang nagmamahal tayo, nagiging totoo tayo. At kung talagang totoo tayo, nagmamahal tayo. Ngayon, pag magsasalita kayo ng anumang katotohanan, dapat nakabalot saan? Sa pag-ibig. Sa pagmamahal. Para nagiging maingat tayo sa mga sasabihin natin. Minsan may mga tao naman tanggap yung sasabihin mo, kaya lang kung paano mo sinasabi, yun ang mahirap. How you are saying it, yun ang mahirap tanggapin minsan. Pero pag iba nagsalita sa inyo, natatanggap nyo naman, di ba? Pero pag ibang mga taong sasalita, hindi kayo right people for them. Kasi nga, the way you are saying it,
masyadong brusko, masyadong bully, masyadong pasigaw, masyadong pautos, masyadong pademand. Kaya minsan, hindi kayo yung tamang tao na magsalita dun sa taong yon. Maghanap kayo ng iba, baka mamaya may ibang ano, baka gusto niya si Boy Abunda magsalita sa kanya. Para, anyway, gagayahin ko sana eh. Ephesians 4:15. Sabi na Ephesians 4:15. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. So para daw tayo nag-grow more and more like Jesus, dapat sabihin natin yung totoo ng may pagmamahal, ng may pag-ibig. Hindi pwedeng, sabihin nyo nga, unbalanced truth can kill love. Alam nyo, kahit gaano kayo kamahal ng isang tao, pag palagi mo na siyang ini-Indian, hindi na rin, tinatabangan na din siya. Mas sabihin mo sa kanya, magde-date kayo bukas. Tapos kinabukasan, nagsama kayo ni Tina Mad. And then after that, mangangako ka uli. The next, after that, sige sa Friday, tuloy na tayo. Biglang may nagbago na naman yung schedule. Hindi naman kayo natuloy. Mangangako ka na naman, next week talaga, promise na. Hindi na naman natuloy, mga 4, 5, 6, 7 times na, lagi ka napapalpak. Hindi ka na Indian nun. Ano na tawag doon? Teka, isipan ko lang. Kasi Indian, isa lang yun eh. Pag marami na kayo, siguro mga happy ka na ng mga Indian. Cheap Indian ka na. Why? Because nawawala yung katotohanan sa sinasabi mo, kaya tinatabangan tuloy yung mga tao. Sabi mo sa katay, huwag kang paasa. Kasi pag nagpaasa kayo, unti-unti nawawala yung pag-ibig. Natatabangan sa'yo. Kasi unbalanced truth can kill love. Pag magsasalita kayo, pwede bang pag-isipan yung mabuti yung sasabihin nyo? Pag-isipin nyo kung ano yan. Ano ba to? Ang mangyayari ba? Confrontation, conversations, or confirmation? Pag conversation kasi, nagsasalita siya, nag-uusap kayo. Pag confrontation, ikaw lang nagsasalita. Ikaw lang nagsasalita. Kasi kino-confront mo siya. Pagkatapos magsalita, sige, tsaka mo ngayon siya pasasagutin. Kino-confront mo eh. Pero pag conversation, kahit tingnan mo ano bang mangyayari sa usapan ninyo. Or baka mamaya, kino-confirm mo muna bago mo siya sabihin. From other people. Kasi pag hindi mo nilagyan ng isip, ng understanding yung words na sasabihin natin, hindi natin napapansin, yung bigat ng sinasabi natin, pinapapasan mo sa mga tao na wala kang pakialam kung kaya niya bang buhatin o hindi. Dapat iniisip natin yung sasabihin natin. Pwede ho ba yun bago kayo magsalita, pag-isipan nyo? Bago kayo mag-reply, pag-isipan nyo? Bago kayo mag-chat, pag-isipan nyo? Bago kayo mag-post sa Facebook, pag-isipan nyo? Why? Proverbs 12:18. Thoughtless words can wound as deeply as any sword, but wisely spoken words can heal. Alam niyo yung thoughtless word? Ang mga salitang hindi pinag-isipan, ang lalim sumugat, gaya ng espada. Pero ang salitang may karunungan, nakapagpapagaling. Pansinin ho ninyo, yung sinuntok ka, kahit nagpasa, gumagaling, wala na. Pero yung sinabi sa'yo, 3 years na, sariwa pa din. Pag naaalala yung mga salitang sinabi sa'yo, masakit. Sino po sa inyo ang nasaktan na sa salita? Taas ang kamay. Konti pa lang, napakabilis naman ng mga hindi pa nasasaktan. Grabe. Nasaktan na rin kayo. Nasaktan na rin ako sa mga sinabi sa akin eh. Kayo din, for sure. Ang hirap kalimutan, mas mahirap patawarin yung salita kaysa sa ginawa. Naniniwala kayo doon? Pag kayo, halimbawa, tapos ito pa, ang nagsasalita pa, yung talagang credible, tapos kamag-anak mo pa, mas lalong masakit yun. Kaya nga, thoughtless words can wound us deeply. Pero yung words daw na may wisdom, na pinag-isipan, nakakagaling. Ano ho ba ang dahilan bakit kailangan nating sabihin yung totoo? Gusto niyo po bang malaman ang purpose ng truth? The purpose of truth is to make us loving. Ang dahilan ng bakit natin kailangan maging totoo palagi para maging mas mapagmahal pa tayo. Tingnan yung 1 Timothy chapter 1 verse 5. But the goal of our instruction is love, tatlo. Una, from pure heart. Pangalawa, from good conscience. Pangatlo, from a sincere faith. Tatlo, di ba? Una, pure conscience, pure heart, good conscience, sincere faith.
Lahat yan, alam nyo sa isang salita kung ano ibig sabihin yan? Kaibuturan. Pag magsasalita daw tayo ng anything, kumbaga kung meron mang instruction o pag-uutos, kailangan magmula ito sa kaibuturan ng iyong puso para daw maging effective. Pag nag-aral man kayo ng anything, ng theology, ng eschatology or second coming, Book of Revelations, Bible study, any words of Christ. Kasi may mga tao, ang gagaling naman talaga sa doktrina. Kaya lang, papansin mo, ang galing na sa doktrina, pero kukunti yung mga sumusunod. Ang gagaling sa doktrina, pero ang daming nagagalit. Magagaling silang magpaliwanag, pero hindi mo makita sa buhay yung kanilang pinapaliwanag. Why? Because the goals of theology, commandments, Bible study, and the words of Christ is for us to become more loving. Dapat ho, pag mas maraming alam, mas maraming love. Kung sa palagay mo, mas marami kang alam, mas marami kang love. Kasi ang dami mong alam eh. Kung marami, iba, pag maraming alam, dapat ang tinutumba. Dapat pag marami kang alam, mas marami kang love na pinaparamdam sa mga tao. Kasi nga, di ba, ang dami mong alam, mas ikaw yung nakakaunawa. Sinabi yan sa 1 Corinthians 13:8. Prophecy and speaking in an unknown language and special knowledge will become useless, but love will last forever. Bir mo, ang galing mag-prophesy. Ang galing magsalita. May mga special knowledge. Yung bang giftings of the Spirit. Punong-puno sila ng gifts pag nag-i-speak. Kaya lang, kung wala naman daw love, hindi rin yun, makakalimutan din yun. Love will last forever. Alam niyo kung bakit minsan kailangan mga tao, especially right now, people wanted to listen for a higher informations. Yung pag mas maraming info, mas maraming yung hindi mo alam, pero alam nila, nakaka-attract. Pero, we listen now, not for a higher information. Mas maganda, alam nyo you listen from a deeper revelation of who God is. Madaling malaman yung mga informations tungkol sa Diyos, pero mas magandang malaman yung lalim ng kapahayagan mo kung sino siya talaga. Kasi ganito ang totoo. Dapat the more na nalalaman, nakikilala mo si Lord, lalo kang napapalapit sa Kanya. Hindi yung the more na nakikilala mo siya, lalo kang lumalayo sa Kanya, lumalayo din yung mga tao sa'yo. Dapat nagiging mas malapit ang mga tao sa atin kapag napapalapit tayo sa Diyos. Alam niyo, isang sign kapag napapalapit ka sa Diyos, napapalapit yung mga tao sa'yo. Si Lord kasi, nung nandito sa mundo, lapitin ng tao. Lapitin. Kahit saan siya pumunta, laging great multitudes followed Him. Crowds followed Him. Laging ganun ang naka-specific sa Bible. Lagi siyang sinusundan kasi nga, love and truth is upon Him. Napaka mapagmahal, hindi hinatulan yung prostitute, hindi hinatulan yung adulterer, hindi hinatulan yung tax collector, hindi hinatulan yung terorista, hindi hinatulan yung sinungaling, hindi hinatulan yung mapag-pride, hindi nga pinatulan yung nag-traidor. Hindi nga, si Judas nga, pinagbigyan pa ng chance na magbago ang Judas. Kaya lang talagang who does not pay. Hindi niya talaga what happened? Wala. Pero si Lord, ganun kaya lapitin eh. Kaya gusto niyo malaman ng isang taong maka-Diyos, lapitin. Sabi mo sa katabi mo, lapitin ka. Sabi mo sa kanya, habulin ka din. Ng aso. Dapat lapitin tayo, habulin tayo. No, why? Because love can be found in you. Sino masarap kasama? Mayaman? Ay mabait. Maganda, mayaman mabait pa. Di ba? Pag puro kayo bait, parehas kayo walang yaman, gutom din yon. Maganda, mabait na siya, mayaman pa. Kaya naman, Anong purpose ng love? Ang purpose ng love, gusto niyo po bang malaman? Yes. Ang purpose ng love is to make us truthful. Kanina ang purpose ng truth, to make us loving. Ngayon naman, ang purpose talaga ng love, maging truthful tayo. Palagi kang maging totoo, hindi perfect, pero at least totoo sa sarili mo at sa ibang tao. Alam niyo, ang measure and test ng love for God, yung wholehearted and unqualified obedience to truth, so natin malaman. Paano ba namin malalaman, Pastor Horby, na talagang grabe yung pagiging Kristiyano mo? Paano ba namin malalaman, grabe yung ating pagmamahal talaga sa Diyos, sa pagiging relihiyoso mo?
Sinabi naman doon, di ko nababasahin, pero sa John 14:15, 21, 23, 1 John 5:3, mga verses na yan, nakalagay dyan, if you love me, keep my commandments. Sinasabi kung talagang mahal niyo ako, dapat iniingatan din natin yung commandments. Huwag makasakit ng kapwa. Natatandaan ko yung mayamang lumapit kay Lord. Sabi niya, Rabbi, o Guro, ano bang gagawin para mag-inherit ng kingdom? Makuha ko yung buong konsepto ng kaharian ng Diyos. Paano ba? Paano ba ma-save? Alam sagot ni Lord sa kanya? Simple. Siyempre, dapat ginagawa mo yung Kasi inaano niya, sarili niya, pinagmamalakan. Ano ba pwede kong gawin? Si Lord naman, pinatulan. Sabi sa kanya, okay, sige. Kasi dapat yun, Lord, what can you do for me? Inaano niya, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Kayo, tanungin ko, sino bang mas may magandang gagawin? Ano yung gagawin mo sa kanya o mas maganda yung may gagawin ng Diyos sa buhay natin? Mas maganda yung may gagawin ng Diyos sa buhay natin, Tama? Kasi may gagawin tayo sa Diyos. Kasi wala man tayong gagawin sa Diyos, May magagawa po ba kayo sa Diyos? Wala naman. Pero ang Diyos ba may magagawa sa buhay nyo? Kaya lang itong mayaman nyo ng approach. Ano bang magagawa ko? What can I do? What can I do? Para ma-inherit ko, makuha ko yung buong concept. Sabi niya sa kanya ng Lord, puro pantao. Hindi walang sinabi sa kanya na pang Diyos. Sabi sa kanya, ito mga gawin, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, lahat puro mga huwag mong gagawin at saka gawin mo yung mga pangtao. Kasi ang sinasabi ni Lord, kung meron ka lang naman kailangang patunayan, para sa mga tao, sa akin wala Hindi man sinabi dapat, galang mo ang Diyos. Wala siyang sinabi. Ang sinabi niya, puro mga tungkol sa mga kapwa-tao para kasi kung meron kailangang patunay, hindi naman ang Diyos. Hulaan nyo, kanin yung patutunayan sarili nyo? Sa tao. Kay Lord, you don't need to prove yourself. Naniniwala ba kayo wala na kayo kailangang patunayan kay Lord? Pero sa katabi mo meron. Kailangan may patunayan ka sa sarili mo at saka sa katabi mo Ang purpose ng love is to make us truthful at ang purpose ng truth is to make us loving. So pag sinabi kong love, sabihin nyo truth. Love. Truth. Truth. Love. Love. Truth. Galing Why? Truth at saka love be held in balance. Dapat hinahawakan yung truth at saka love. Ibig sabihin, the degree that we can balance love and truth is the measure of our maturity. Kapag kaya mo nang i-balance yung truth tsaka love, yung iba may truth kaya mayabang. Kaya dapat may love para yung truth na alam mo, babalansehin niya. Di ba iba yung dating pag alam mo, tapos yung iba hindi alam? Alam ba, alam mo yung truth, tapos yan, hindi niya alam yung truth. Mas parang may angas ka Kasi bakit? Hindi nyo alam, ako lang nakakaalam. Di ba? Parang ganun Pero pag nabalansi mo siya ng may pag-ibig, tayo. Parang si John the Beloved. He's actually was so passionate sa truth. Sobrang gustong-gusto niyang malaman yung katotohanan. Alam nyo, ang ginawa nitong si John the Beloved, ano siya? Namamatay. Nangyayari. Siya po yung pinakabata na disipulo ni Kristo. Alam niyo kung ilang taon? 20 to 25 years old. Yung sa pagitan na yon. So, ganun kabata si John the Beloved. Pero siya din yung huling-huling namatay na pinakamatanda. 98 years old. Namatay sa katandaan yun si John. So, pinakabata, tsaka pinakamatandang namatay. Bakit po? Kasi, sobrang matured niya na nabalance niya yung love at saka truth. Ang pampahaba para ng buhay pag nabalance mo yung love and truth. Pag naging mapagmahal ka, kahit alam mo yung totoo. Tapos alam mo na yung totoo, tapos mapagmahal ka pa, nakakahaba ng buhay. Siya actually, ang unang-una na madalas nagtatanong kay Lord kung ano yung totoo. Alam niyo ba sa Bible, tinanong ni John kay Jesus kung sino yung magkakanulo sa kanya? Si John yung nagtanong, sabi niya kay Lord, Lord, sino maghuhudas sa'yo? Sagot ni Lord, sinabi mo na si Judas. Sino magkakanulo sa'yo? Ano sabi ni Lord? Tignan mo, lahat tayo kumakain, di ba? Lahat tayo may hawak ng tinapay. O lahat kumakain. Sabi niya, kung sino yung may hawak ng tinapay at magsasawsaw, yun ang Judas.
Sino sa inyo pag kumain ng pandesal, sinasawsaw sa kape? Hindi. Sino yung may hawak ng tinapay? At sinawsaw, yun daw yung Judas. Kaya si John, nakita niya. Nakita niya si Judas lang yung sumawsaw ng tinapay sa kanyang inumin. Kaya sabi niya, eto pala si Judas. Nalaman ba ng ibang mga disciple yon? Mababasa niyo lang yun sa Book of John. Kasi siya sumulat ng Book of John. Sa kanya nyo lang mababasa kasi siya lang yung nagtanong. So gusto niya talaga ng truth. Actually, hindi si Lord ang talagang una niyang leader. Ang unang nag-disciple kay John, si John the Baptist. Tapos ang ginawa niya, alam niyo, nagpaalam siya kay John the Baptist. Sabi niya, John, diyan ka lang. Dito naman ako, kay Lord. Nagpaalam si John, kay John. At sumunod siya kay Lord kasi he is pursuing the truth. Ang tanong, are you willing to leave someone for truth? Si John, iniwan niya si John for truth. Kaya niyo bang iwan yung mga tao para sa katotohanan? Kaya niyo bang iwan ang trabaho para sa katotohanan? Kaya niyo bang iwan yung isang relasyon para sa katotohanan? Are you willing? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo bang iwan? Na are you willing to leave someone for truth? Or for something, for truth? Alam niyo yung word na truth, aletheia, o aletheia. 25 times sa gospel, 20 times sa epistles. Alam niyo kung may pangarap si John? Pag tinignan mo, John, ikaw ang pastor nung time na yon eh. Ano ang pangarap mo sa mga tao mo? Siguro iba sabihin, gusto namin lumago, dumami kami. Alam mo yung pinaka-gustong mangyari, pangarap ni John? Basahin natin, 3 John 1:4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Yun daw ang pangarap niya. Si John kasi, pag tinignan mo yung pagkatao niya, very precise. Pag sumulat siya ganito, light, darkness. Life, death. Kingdom of God or kingdom of the devil. Child of God or child of Satan. Receive, reject. Fruitful, fruitless. Karamihan, ganun yung way ng writing niya. Kumbaga, if you believe, then you're saved. If you receive, then. Or if you reject, ganun siyang sumulat. Rekta ba? Prangka. Walang paligoy-ligoy. Pag sinabi niyang, kung nasa iyo si Kristo, then nasa iyo buhay na walang hanggan. Kung wala sa iyo yung buhay ng walang hanggan, wala sa iyo si Kristo. Ganun siya eh. Basahin natin isang sinulat niya. Na, kung ang Panginoon ay, kung anak ka ng Diyos, then, nagmamahal ka. Kung hindi ka nagmamahal, anak ka ng dyablo. No, hindi ka anak ng Diyos. Ganun siya. Ganun ka-direkta si John. Why? Because truth was his passion when he was young. Kaya lang, unbalanced pa si John nung bata pa siya. Nung bata pa si John, just like many of us, unbalanced pa tayo. Kaya nga, you have to trust each other sa process na may ginagawa ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, lumalago tayo. Hindi pa kasi tayo perfect. Si John, actually, sobrang passionate niya na talaga naman, grabe, very confrontational. Tingnan yung Mark chapter 3, verse 17. Kaya pinangalanan silang mga anak ng kulog. Sons of thunder. James, son of Zebedee, and his brother John. Binigyan sila ng name na Sons of thunder. Ibig sabihin, mga mainitin ang ulo. Why? Kasi gusto niya ng truth. Pero alam niyo, may isang pangyayari sa buhay niya, it became a turning point of his life. Tingnan niyo, Gusto niya kagad pag may mga tao, tapos hindi nila kasama, paalisin. Basahin ko, Luke chapter 9, verse 49 to 50. John said to Jesus, Master, we saw someone using your name to cast out demons. Sinabihan nga namin, nahinto nila dahil hindi sila kasama sa grupo namin. But Jesus said, don't stop them. Anyone who is not against you is for you. Huwag kayo assuming na kayo lang ang ligtas. Huwag niyo silang sawayin. Kung di naman nila kinokontra tayo, ginagamit nila yung pangalan ko, bayaan nyo lang. Kaya nga ako, pag nando kayo halimbawa sa San Pablo, kay Don Bosco, sa Santo, walang problema sa akin yun. Minsan, nandito kayo sa umaga, basta nyo mamaya, nando sa San Pablo, okay lang yun. Di naman kayo mauuntog sa langit eh. Walang problema. Ayoko lang, nandun kayo sa isang sa impyerno. Pero kung ano man, walang problema.
Walang problema. Why? Sabi ni Lord, if they are not against you, they are for you. Hindi natin ginagawang yung mga tao. Hindi natin kinokontrol yung mga tao. Amen? Ito pa sabi ni John, yung ugali ni John. Kaya makita mo, unbalanced yung truth niya. Hindi pa siya na-perform yung love unti-unti. Nung one time naman, dumaan sila, pupunta na sa Samaria, hindi man lang nag-courtesy call yung mga tao. Yung wala man lang nag-offer, nag-ano, tinanggap, para bang ini-isnab-isnab sila Jesus doon. Alam mo, sabi ni John, verse 54, Lord, saan na ba yan? Yan. When James and John saw this, they said to Jesus, ito yung mga apostles of love, Lord, magpababa nga tayo ng apoy at gawin titsarong bulaklak tong mga taon to. Sunugin na nga natin sila, Lord. Grabe, no? Alam mo, sagot ni Lord sa kanya, verse 55, anong klaseng ugali yan? Actually, sa translation, what manner of spirit you have? But Jesus turned and rebuked them. Ayusin yung ugali nyo. Hindi tayo tinanggap, magpapababa na tayo ng apoy sa impyerno, sunugin sila. Huwag, alisin yung mga ganyang ugali. Pero totoo naman sinasabi nila dyan, di ba? Kasi hindi tinanggap si Lord eh. Eh, yun ang preaching ng marami. Pag hindi tinanggap si Lord, lagot kayo sa impyerno. Eh, yan yung nire-rebuke ni Lord eh. Yung ganyang teaching. Pag di kayo tinanggap, sige, masunog ka sa impyerno. Sabi nga ni Lord, hindi na nga sa tinanggap. Shh, mali yun. Mali yun. Mali yung ganong preaching and teaching. Nananakot kasi yun eh. Alam niyo ba, iba yung like sa love? Sabi mo nga sa katabi mo, I like you. Pero iba yung I love you. Why? You may not like someone, but you must still love him. Maaaring hindi mo siya like, pero dapat love mo siya. O sabi mo sa katabi, hindi kita gusto, pero love kita. Di ba? Pwede pala yun. Alam ko na ba't namamatay, baligtad yung iPad. Andito yung napipindot. Pwedeng hindi nyo gusto isang tao, pero wala kang choice kundi mahalin siya. Lagi nyo bang gusto yung asawa nyo? Ako madalas po, hindi ako gusto ng asawa ko minsan eh. Pero wala siyang choice kundi mahalin ako. No choice. Sure ako, hindi nyo rin gusto yung mga asawa nyo minsan. Di ba minsan, gusto nyo siyang tirayan ng laser gun na maglaho muna? Kaya lang hindi ganun eh. You should love. Sabihin nyo nga, no choice, I love you. Ito yung ibig sabihin ng I like you. Liking means seeing the best sides of the person and being attracted to him. Pero ito yung loving. Loving means seeing the worst side of the person and still wanting to serve and benefit him. Hindi mo na gusto yung nakikita sa kanya, love mo pa rin. Grabe yun. Romans 5:8, Jesus died at your worst. Christ died while we were still sinners. Kahit mali-mali pa tayo, namatay na si Lord para sa atin. Alam niyo kung gaano katindi yung revelation ni John pagdating sa truth and love? Tingnan niyo itong 2 John, chapter 1, verse 1 to 6. Ngayon, kung may ballpen kayo, tingnan niyo, yung isang chapter na yun, sinulat niya, this letter is from John the elder. I'm writing to the chosen lady, the church, and to her children, tayo, whom I love in the truth, as does everyone else who knows the truth, because the truth lives in us and it will be us forever. Grace, mercy, and peace will come from God, the Father, and from Jesus Christ, the Son of the Father, will continue to be with us who live in the truth and love. How happy I was to meet some of your children and find them living according to the truth. Just as the Father commanded, I'm writing to remind you, dear friends, we should love one another. This is not a new commandment, but one we had one from the beginning. Love means doing what God has commanded. And He has commanded us to love one another just as you heard from the beginning. Ano yung nangyari? Truth, love, truth, love, truth, love. Alam niyo kung ano ibig sabihin po nun? Dapat mabalanse natin sa buhay natin na kung gusto natin ang katotohanan, maging mapagmahal tayo. At kung gusto nating magmahal, maging totoo tayo. Alam niyo yung truth? That's what you say. Alam niyo yung love? That's how you say it. Yung katotohanan po, yun yung kung ano yung sinasabi mo. Pero yung pagmamahal, kung paano mo sabihin. Amen? Pwede bang tayo saglit? Dahan-dahan lang. Ayan. Kasi pag binilisan ninyo, baka umuwi kagad kayo eh. Hindi pa po tayo tapos. Dahan-dahan lang. Ayan. Abang nakatayo po kayo ngayon, gusto ko makita nyo na
I know we always want to stand for truth. Pero may mga moment, may mga times na we couldn't. Alam niyo ang gamot? Yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit maraming chances, times sa buhay natin, na hindi tayo naging totoo sa sarili natin, sa ibang tao, may pagmamahal naman ng Diyos na nakaakibat. Pero yung pagmamahal ng Diyos na yon, hindi naman mananatiling lagi na lang doon para abusuhin natin yung pagmamahal na yon. Kailangan mag-come up tayo sa realizations na kailangan ayusin ko na. I have to go back to the truth. Kailangan kong i-embrace uli yung truth na ito. Praise God, meron tayong Diyos ng pag-ibig. Hindi Diyos ng galit. Buti na lang ang Diyos natin, pinakilala niya yung sarili niya saan? Sa pag-ibig. Hindi sa judging, but sa loving. Today, especially to those who are watching, gusto kong ilagay niyo po sa inyong sarili, sa inyong puso't isip, mahal na mahal ako ng Diyos kahit anong mangyari. Yun ang totoo. Yun po ang totoo. Can we sing this song? Alam kong alam niyo itong kantang ito. No? A very good song na we going to offer it to our Daddy God. Sa ating puso. Sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Sabay-sabay tayo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sugapin sa ating pagtungo, di kamalina sa buong mundo. pag-ibig. Ng Diyos na siyang sumangop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Lord, sa oras pong ito, can we all bow our heads and close our eyes? Panginoon, nagpapasalamat po kami na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Whatever things, Lord, na kulang sa amin, punuan mo ng pagmamahal sa oras pong ito. Whatever things that we need to fix, buhusan mo kami ng iyong pagmamahal.
Yakapin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa oras pong ito. I pray, Lord, sa bawat isa na nagugulumihanan, napapagod, nahihirapan, hayaan mong maramdaman nila, Lord, ang katotohanan na mahal na mahal na mahal mo kami. Let them feel, Lord, even to those who are watching, let them feel how much you love each other. Na gusto kaming paggalingin sa karamdaman, payapain ang puso't isip, pagpahingahin ang napapagod na katawan. Gusto mong, Lord, lutasin ang anumang problema namin. Kaya let them be reminded. Paalala mo sa kanila, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Kailangan namin gawin lang uli, tumayo lang sa katotohanan. We just need to go back sa love, sa pag-ibig, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras pong ito, I pray, Ikaw ang mag-speak sa heart ng bawat isa. Kung nanghihina, palakasin mo sa mga pananalitang ito that you love them so much. Mahal na mahal mo ang bawat isa, Lord. Kaya maraming salamat sa oras pong ito. Sa pag-ibig na ito, pagalingin mo ang mga may sakit. Sa pag-ibig ng Panginoon, ipadama mo, Lord, yung mga nanlalamig. Muli, Panginoon, bumalik sa pag-init ng pagmamahal mo sa iyo. Salamat po, Ama, sa bawat isang nandito ngayon. Salamat, Lord. Alam kong kumikilos ang iyong pag-ibig, Lord. Love that heals. Love, Lord, that provides. Love, Father God, that bring miracles sa family, sa business, sa mga people na nandito ngayon. I pray today, Lord, na ayaan mo, Ama, na maging totoong-totoo ang katotohanan na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ipadama mo ito ngayon sa mga kapatid, even to those who are watching, how much you love each one, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. For the last time, can we sing the song? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos At binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng